Hello, Team Authentic all over the world! Welcome to Marrakesh, Morocco! In this episode, samahan niyo po kaming i-experience ang reason kung bakit tayo pumunta ng Morocco. Dahil sa Marrakesh. Samahan niyo po kaming mag-DIY transpo from Casablanca. And syempre, gagamitin na rin natin ang pagkakataon na ito para makapag-stay sa isang riad. At bibigyan na kaagad namin kayo ng glimpse kung ano nga ba ang aasahan ninyo pagpunta nyo dito sa Marrakesh. Totoo nga bang merong mga scam? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Klook, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi guys, mayong adlaw. And this is it, pupunta na tayo sa lugar na main reason kung bakit tayo pumunta ng Morocco, ang Marrakesh. And nag-book lang tayo ng train. Magkano natin siya nakuha? Nakuha natin siya guys sa halagang 1,059 pesos kasama ng convenience fee. Yes, and then ilalagay na lang namin sa ibaba yung direct na website ng Moroccan na railway. Kasi kapag nag-book kayo sa ibang website, grabe, 1,800, 1,900, ganyan. Yun yung presyohan ng second class. Samantalang dito kapag direct kayo nag-book sa kanya, ang mura, 1,000. 1,059 pesos. Yeah, so nakapag-check out na tayo and then ang maganda doon, mga 2 minutes walk lang, nandito na tayo sa train station. Kung kailang pa-check out na kami, tsaka ako mas lalong na-appreciate yung ganda ng accommodation natin. O, tara na! Ang kinuha naming time ay 10:44. And makakarating tayo ng Marrakesh ng mga 1 p.m. 2 hours lang mahigit yung biyahe. And ang alam ko, speed train. Tignan natin. Kasi kung sasakyan natin, yung sinakyan natin na train from the airport papunta dito, naku, matagal yung biyahe. Malamang mga 6 hours. Oh, eto, medyo umaaraw na. Sana pagpalain tayo ng magandang weather sa Marrakesh para mas makapag-explore pa tayo. Kasi yun nga talaga yung reason kung bakit tayo pumunta ng Morocco. Tuwing nakikita ko yung Marrakesh, talagang yun yung parang nang-inganyo sa akin pumunta ng Morocco. And now, doon na tayo papunta. Bye, Casablanca. Nakakamiss din to, no? Yung pagdaan ng tram. Kasi ang sarap din ditong tumambay. Kaya lang kasi, ang nangyayari, maulan. So, hindi tayo dyan nakakatambay. So, now ang gagawin natin, tingnan muna natin kung kailangang papalitan ng physical ticket yung ating e-ticket. And then mamaya na lang namin sa inyo i-discuss. Doon na siguro tayo mag-vlog kapag katapos na ng lahat ng procedure na pagdadaanan natin. Ito yung unang sumalubong sa amin, no? Welcome to Morocco! And then hindi pa namin alam kung babalik pa ba kami ng Casablanca o hindi na. Yun yung maganda. Alam niyo ba, 14 days kami dito. Tapos ang tinarget lang namin 7 to 8 vlogs. So, ang sarap. So, enjoy talaga natin tong lugar na to. Yes, ibig sabihin, ang dami nating time para magpahinga lang, chill lang. Namnamin lang natin yung lugar kasi ang mahal ng pamasahe dito. Hindi pwedeng puro vlog lang tayo. Nandito na tayo. And eto, tanong tayo rito sa information sa ONCF. Ayan o. ONCF. Tignan natin kung kailangan pang ipapalit.
ng physical ticket. Ito na ang sagot. Go straight daw and then right. Ito. Oo. Ito yung kanilang main ticketing office. Ang tari main ticketing office. Ayan, nakalagay. ONCF. So, pasok lang tayo dito. Diyan natin ipapapalit yung ticket natin. So, at least just in case lang, magkaroon din kayo ng guide. Ayan, huwag na tayo mag-vlog sa loob. And guys, sa tanong na natin, no need na daw ipapalit, it's good na daw. Yes, so baba na tayo. Tignan na lang natin kung anong platform tayo. Let's go to Marrakesh! Waiting na lang tayo. So, it's 10:10 na. Meron pa tayong mga 34 minutes. And then dito nga pala sa Marrakesh, hindi dito uso yung heater. Yung heater. Walang heater yung mga establishments dito. Pero sabi nga ng mga locals dito, maginaw lang naman daw dito kapag umuulan. Kasi nga, kapag sumikat dito yung araw, kahit 19 degrees, hindi mo siya mafe-feel. Tsaka di ba kahapon, di ba nang sumikat yung araw, grabe ang init. Init talaga. Tapos yung bilang umulan, apakalamig naman. So anyways, ayan na. Papunta na talaga tayo ng Marrakesh. Ito, magpapaka-honest kami ha. Meron kaming kaunting kaba. Because syempre nga, kapag nag-research ka ng Marrakesh, puro scam yung sasabihin. So kaya, kumbaga, niready na namin yung sarili namin. And nakapag-India na rin naman tayo. Siguro naman, kahit papaano, enough na yung preparation natin for Marrakesh. Pero syempre, iba pa rin kasi Pag on the spot na. Minsan kasi pag on the spot, bigla ka nabablanko eh. Pinag-usapan na lang namin ni Mel, basta pag ganito na experience natin, na-hint kagad natin na scam to, out no, kagad kaagad. tayo. Oo. Basta sa simula pa lang, kapag na-feel na namin na, ay pakiramdam namin scam to. So yun, ganun siya. So gusto naming ma-enjoy yung Marrakesh. Ayaw naming isipin yung the Marrakesh yung puro scams. And after 3 hours, nandito na tayo sa Marrakesh. Hindi na namin sa inyo na ipakita yung pagpasok ng train kasi talagang punong-puno talaga. And then, yung setup niya, yung dalawahan pero harapan. So, hindi na namin siya ma-video. But, ang maganda talaga kapag ka nagtitrain, no, yung nakikita mo yung pag-iba-iba ng landscape ng isang bansa. Yes, from one city to another. Ang ganda nung pagkakaiba-iba na. I mean, iba-iba yung makikita yung personality nila. Tsaka nag-iba-iba ng kulay, no? Merong green na green Yes. dahil sa mga puno at saka dahil sa mga halaman. Then, meron times naman na magiging brown lang. Tapos magiging ganun. desert. So ayan, so this time nandito na tayo. Ang ating goal ay makapunta tayo sa ating accommodation. Ang accommodation natin ay Riyadh. So syempre dapat ma-experience natin yun dito sa Marrakesh. So tara na. Basta ang main goal lang naman natin ay maging ligtas tayo and ma-enjoy natin ang unique city na ito. Kasi etong Marrakesh din ang tinatawag na soul ng Morocco. And yun yung gusto nating makilala, di ba? Kaya tayo dito pumunta. Labas lang tayo and then tignan natin kung anong transportation yung gagawin natin. But, pakiramdam namin, mag-i-in drive tayo. Kasi kapag nagpasundo kayo sa accommodation nyo mismo, ang mahal. 2,000 pesos or 2,600 pesos one way. Ang lapit lang. Wala pang 15 minutes based sa Google Map. Grabe. Ibang-iba yung vibe niya as compared doon sa Casablanca. And then, pati yung paligid, architecture, ibang-iba. Tinatawag din ang Marrakesh na the Red City. And based nga dun sa mga nakita natin, ganun nga usually yung kulay ng mga buildings. Hindi talaga tayo ulit nag-mic para ma-immerse kayo. Nandito kayo mismo. Kasama namin kayo naglalakad. Pero ito yung kanilang tawag nito, train station. Pagpasok nyo, modern. Ayun yung itsura. Oo, design, modern. Ang ganda.
Ito, pasok tayo. Ayan, oh. Maganda yung train station. Modern. Pero yung architecture, ayun nga. Mafe-feel mo talaga na yung luma na renovate. Or maybe, kung meron mang binago, hindi yung design. Even the McDonald's, sumabay. Dito nagsisimula ang lahat. Sa taxi. Sa lahat ng mga nababasa natin, dito nagsisimula. Kaya dapat makarating tayo ng very safe sa ating accommodation. Yung pag-i-stayan pa naman natin sa Medina. Doon talaga sa Old City. Let's go. Siguro mag-in-drive na lang tayo para sure. Kasi, para hindi na tayo makipaghagel. Oh, ito yung itsura sa labas. In fairness naman, maganda. Oh. And then dito sa train station, meron siyang parang square. Oh, in fairness, paglabas dito, ang ganda. Oh. Tapos, meron ding mga murals. Oy, we're loving Marrakesh. First impression ng Marrakesh, maganda. So guys, nag-check na tayo sa InDrive going sa ating accommodation. Upon checking, 41 dirhams in pesos, 263 pesos. Carry na din. O guys, ito ulit ha, based on to sa experience natin. Dito pa lang daw nagsisimula na yung dudumugin ka ng mga drivers. Ayun yung napapanood natin sa mga mga vlogs sa ng mga foreign vloggers. To be honest, walang ganun. Walang pa, pumansin ha? sa amin. Siguro ano ba tong hindi mo ba? Wala itong pera. Mukhang wala tayong mapapala dito. Hindi, wala talaga. Oo. So, depende talaga. Tapos yung mga lumalabas, diretso sakay naman sila. Basta siguro, number one talaga, kung magta-taxi kayo, hindi kayo mag-i-drive, siguraduhin nyo na metered taxi. Oo. Yan. So, tara, tignan natin kung merong tatanggap ng ating booking. Dahil walang kumukuha sa atin sa InDrive, ang gagawin natin, lalabas tayo kasi meron kaming nabasa, pwede palang mag-bus. And then, ang gara pala sa InDrive. Oo, ang daming mga drivers na nag-review ng request natin pero walang nag-a-accept ng ride. Yes, and then pinapataas din nila yung presyo. Pwede pala yun. Yung 41 na ginagawang 52, di ba? Yes. O sige, tignan natin, mag-bus tayo para just in case, di ba? Mabigyan namin kayo ng idea. And also, kahit naman mag-ano tayo, mag-in-drive tayo or taxi, maglalakad din tayo kasi hindi tayo pwedeng ibaba mismo sa accommodation natin. Sa labas lang tayo. Nasa loob kasi tayo ng Medina. O in fairness dito sa part na to ha, ano siya, yung modern. Parang modern city talaga siya. Hindi ko talaga in-expect na ganito. And then yun nga, hindi ka dito yung turista ka, tapos susunggabang ka nung lahat ng driver. O baka lang din sa kanya-kanya talaga kasi tayo experience baka eh. na-tsempo lang tayo. Baka na-tsempo tayo. We are so lucky. Diba? Pero grabe. Ito na yun. Ito na yung hinahanap naming vibe. Dito pala talaga sa Marrakesh. Ang gaganda din ng mga cafes. Ito yung mga buildings na sinasabi ko sa inyo kanina. Diba? Ay, grabe. Lalo na talaga kung may fascination kayo about architecture, naku, mabebetan nyo dito. Modern city siya talaga. Ang iniisip ko kasi talaga kapag sinabing Marrakesh, yung parang lumang-luma, konti yung establishments. Hindi naman. Parang naka-ready rin siya for tourist.
Kompleto din. Ang daming restaurants, money exchange, and then meron mga westerners na restaurants din. So ganun pala ang gawin. Kapag ayaw nyo mag-stay doon sa medyo magulong part ng Marrakesh, which is yung Medina nga, doon sa Old City, dito kayo mag-stay malapit or paglabas lang ng train station. Kasi dito, kahit pa paano, modern and peaceful talaga yung environment. So yun yung maganda doon. So just in case, kung gusto nyo pumunta ng Old City, magta-taxi lang kayo or magbabas. Ayan. O ayaw nyo dun sa medyo mataong lugar, dito pala dapat sa area na to ng train station. Ang taray, iconic Tawid Walk ni Enzo. Ganda ng background. OMG, this is Theater Royal. Ganda. Pumunta talaga kami rito para mag-picture. Ang ganda. Sakaya ng bus dito lang sa gilid ng Theater Royal. Ayan o, 9, 18, 22, 27. Ito siya. O, dito lang tayo maghintay. Kasi sasakyan natin, Bes? 18? 18. And wala pang 5 minutes, nandito na tayo. Ganun lang siyang kabilis. Grabe. Yung una nating sinakyan, puno. Hindi pala kami nakasakay. Yung ayaw nyo sasakyan sa akin, punuan. Tapos, nung pangalawang sakay na natin, may dumaan ka agad. tayo. As in, wala masyadong sakay. And then, naging papasahin natin. Ay, 26 pesos lang guys, ganun din. Ay, pero mas mura dito kaysa sa Casablanca, no? Yes. Ganun din guys, pagkakit nyo ng bus, magbabayad ako sa driver, tapos kukunin nyo yung ticket, tapos Yes. naupo na kayo diretso. So, 4 dirhams lang siya. Ang laki nung natipid natin. And alam nyo guys, promise, ibang-iba talaga to. Mas siya, bigla eto na pumasok na sa soul namin yung Yung Marrakesh, Morocco. yung Morocco. Tapos, doon sa dinaan namin, as in ang modern niya talaga. Ang ganda. Kumbaga, luma yung design, pero alam mong naalagaan or inaalagaan. Ganun siyang ka-well-maintained. And then, pati yung mga restaurants, ay, grabe talaga. Ganda, no? O, tapos eto na, pagbaba dito, bigla mo nang makikita yung difference. Dito mismo yung bus stop, dito tayo bumaba. And then, dito tayo galing. Ayan yung galing sa train station. Ay, napaka-modern nung dinaanan natin, promise. Tapos biglang ganito. Meron siyang Wall City. Nasa loob ng Wall City, yung Medina at yung accommodation natin. Ang totoo, ang binook lang namin dito ay one night kasi gusto muna namin pakiramdaman yung lugar. And then, kapag ka okay, mag-e-extend tayo. Pero kung hindi, lilipat tayo ng location. Na ngayon nga, nagkaroon na kami ng idea na doon pala, pwede. Sa malapit sa train station. And then, ang lapit niya lang dito. Kung wala kaming dala ni Enzo, kaya namin tong lakarin. Eto na, papasok na tayo. This is the real Marrakesh. Ito yung hinahanap talaga natin. Ganda! Dito nagliliparan yung mga mga kalapate. Okay. Eto, the next scam na meron daw dito, yung may mag-a-approach sa'yo, tapos sasamahan kayo sa Riyadh. So, wag daw kayong mag-go. Kasi, una daw, akala nagmamagandang loob. Yun pala, paghatid sa inyo, sisingilin kayo ng mahal. At pag hindi kayo nagbigay, yung parang medyo iskandaluhin kayo. Kaya tayo, no lang tayo ng no. Sabihin natin, alam natin. Total, working well naman yung Google Map. So, eto na. Nandito na talaga tayo sa real world ng Marrakesh. So far, so good. Wala namang pumapansin sa amin.
To be honest. Ito rin yung dinadaanan natin. So dito pa lang, nagkakaroon na kayo ng idea. Diba? Ay, meron pang ano, donkey. OMG. Biglang naiba yung mundo natin. Grabe, nakaka-culture shock dito. Oh, ito yung hinahanap namin. Yung mako-culture shock kami. Na, in a way, maganda. Kasi ibig sabihin, meron tayong na-experience na kakaiba. Meron din namang mga naglalakad na turista. Kung nag-in-drive tayo, lalakarin pa rin natin to. Doon lang din tayo sa bus stop, ibababa. Tsaka na tayo mag-i-explore muna. Ang ating goal ay makarating tayo sa ating hotel o Riyadh. Kasi hindi ka daw nakapag Marrakesh kapag hindi ka nag-Riyadh. So sundin natin yung advice Traffic. o traffic. Kasi lahat talaga, motor, kabayo, tao. Sige na. Para kasama namin kayo. So may similarity ba siya sa India? Kung tutuusin, meron din naman. Pero eto kasi, alam mong nasa Morocco ka, di ba nakakaloka? Yung from modern city sa labas, biglang may ganitong mundo dito sa loob. Nakaka-culture shock siya, promise. Hirap na hirap kaming magano ng maleta, pero natutuwa ako. Iba na naman kasi na-experience natin, and this time totoo to, wala akong nafe-feel na takot. Siguro nga una, maaga kasi, hindi tayo gabi pumunta. Kami ka dapat dyan sa ganyan ni Nancy. Oo, dito yung tangent kagabi dapat. Hello. Ang daming spices, oh. At saka na natin tignan yung mga paninda nila. Punta lang muna tayo sa ating accommodation. Ang sarap mag-explore dito. Ay, ang maganda dito sa Medina nila, merong bubong, no? Bes, may bubong siya, no? Yun yung maganda, bubong. Oh. So kahit umulan, Lakas mga Japan. diba? Japan. May bubong ang mga market. OMG. Ayun, may mga naman, foreigners. May mga westerners. Hello. Philippines. Yes. Ang gabi. Lagi kaming nininihaw. Akala Chinese tayo. Kaya pag kami nagtanong kung where are you from, sinasagot talaga namin na Philippines. Actually, ang mahirap lang kasi dito, mahirap lakad na merong maleta. Kasi ito yung sahig nila. So, ang hirap hilahin nung maleta natin. Yung 8 minutes walk na dapat, mukhang sa amin na yun, so 20 minutes. So far, so good. And surprisingly, malinis. Tinawag ang ganda ng tindahan niya. Oo, ito yung tindahan niya. Masarap tumambay sa ganito, oh. Hello! Philippines! Paglabas natin doon, biglang medyo lumaki yung area. Tapos mas gumanda din. Ayun, meron silang mga rooftop cafe. May bet namin yung vibe dito. Meron nagsisimulang magtanong, for example, saan daw kami pupunta. Basta, sinasabi lang namin sa hotel natin, and pinapa-feel namin na alam natin. Ito, huminto tayo. Malamang may mag-approach ulit siya. Yung mga
Riyadh kasi dito, hindi mo siya masyadong mapapansin kasi nakatago siya. Ayun, katulad dito, pumasok na tayo sa loob. So, hindi yung nababasa namin. Kung medyo natatakot kayo, wag na lang kayong lumabas din ng gabi. Kasi yung Riyadh nga, nandito mismo sa loob ng Medina. Unlike kasi kapag doon kayo sa hotel, nandoon siya sa labas. So, mas feeling safe daw doon. Ito kasi ganyan, no? Yan yung mga Medina. Yung papasok kayo ng ganitong mga gates. Ang tignan natin yung sa atin, kung ano yung itsura. Kasi minsan daw masusurprise ka na lang na from ganito, biglang maganda yung loob. Ay, sinusunod lang namin si Google Map. Nakapasok na tayo sa loob. And ayun nga, pagdating naman dito, wala. Yung maraming tao, nandun lang sila sa Medina. Doon sa market. Pero dito, wala na. Kasi ito, puro na to mga Riyadh. Ayan, yung mga gate na ganyan. O yung pinto na ganyan. Mga Riyadh na yan. My gosh, excited na ako sa Riyadh natin. Nasaan ba? This is it. Ito na yung Riyadh Salman. Diyan tayo. Nasa loob talaga siya. And ito yung itsura ng paligid. Di ba? Dito tayo galing. Dapat pala talaga may Google Map ka kasi baka maligaw ka. Maze to. And then, kung saan kasi tayo pumasok, doon din tayo lalabas. Let's see, we're so excited. Meron nang sumundo sa atin. Sumalubong sa atin. This is Riyadh Salman. And we are so excited to show it all with you. First time din natin may experience to. Finally, nakapag-check-in na tayo and then may orientation. Oo, napadala makita sa terrace, ganyan. And then meron silang pool. Tapos kasama na yung breakfast. And also, nagbayad din tayo. Same din sa Casablanca, meron din silang city tax. How much? And so dito guys, meron kailangan din magbayad 353 pesos. Yes. Mas mahal dito kaysa sa Casablanca. Yes. Okay, tara na. Excited na tayong makita yung ating pa-welcome muna. Ito, first time namin makakatikim ng tea. Ito kasi yung tea nila, yung mint tea. Yun yung parang pang-welcome nila. Hello! Oh, yan. Ito yung itsura. Ito yung common area. Thank you! Ito na yung... just sugar. Ito na yung Moroccan tea natin, pang-welcome. Tapos meron yung cookies. Yes. Thank you. Okay. This is sugar. Okay. And this is for the sweet Moroccan. Okay. And this Ayan is na. for, yes, you can take pictures, no problem. Okay, sure. Ayan na yung tea. Wow. Ay, mas mataas. Thank you. Oh, ito na yung ating Moroccan tea. Hindi ako mahilig sa sa tea. Pero ito tikman natin. Pero kakaibang tea dito, di ba? Tinanong tayo kung gusto natin mag-sugar. Oo, Ay, tapos yung ito sugar niya na buo. cubes. Cubes yung sugar nila. Ito yung sugar niya, guys. Cubes talaga. And then, ito nga yung ating cookies. And then, ito yung ating tea. First time. Grabe yung pag-serve ng tea. Oo. Pagpupur ng tea. Nakaka-royal talaga dito. Pakiramdam namin, muna kami ngayon. Royal blood. Our Highness. Highness. Tikman muna natin siya ng walang sugar. Cheers. Ang alam ko rin kasi, ito yung may mint. Hindi talaga ako mati. Natatakot tuloy ako. Iba to sa, itong tea na to ang pinakaiba sa lahat ng tea na natikman ko. Ako kailangan ko ng sugar. Ako din. Pakiramdam ko, kaya ko siya. Ano siya, para siyang may sapak ng ginger tea. Oo. Ganon. Hindi mint yung ginagamit nila. Okay. Pero hindi ko alam kung ano yung mint. Minsan kasi merong mga dahon pa nga yan sa ilalim. Kumeri-keri na. Tignan ko na nga itong gugutom na pala. Nag-train nga pala tayo. Cookies. Sarap ng cookies. Yung maganda sa kanila, sarap ng cookies, ng breads. Kahit doon sa hotel natin, doon sa Ibis. Sarap. Ano pang gagawin? Magtutour na tayo dito sa Riyadh. Ito yung pool nila. And then, meron din silang rooftop. Of course, merong mga terrace.
And then, pasok tayo sa ating room. Nandito lang pala tayo sa baba. Which is good. Welcome to our palace. Here's our bed agad. Nakakaloka. Oh, parang may mag-honeymoon. And then, tama yung observation na Enzo. Nagulat siya kasi malaki. Yung iba kasi talaga maliit. Yung sa atin, malaki yung binook natin na tiyempo na meron. And then, ayun nga yung sinabi sa atin, 100% Moroccan. Hindi daw to katulad ng mga hotels na fancy. Ito, mafe-feel nyo talaga na parang nasa bahay nga lang kayo. And then, very Moroccan vibe. Ito yung kanilang toilet. Tignan nyo pati yung toilet. Yung design, actually yung design kasi, nakakapalasyo. Ito yung sink nilang ganda, di ba? Royal. Tayo ay royal for a day. Mukhang i-extend namin to. Oh. Ito yung kanilang shower. Kompleto yung mga toiletries. And then, ang taray ng toilet. Yung toilet, merong bidet. Oh. Tingnan nyo, ito yung itsura. Apaka-romantic. Nakaka-relax. OMG. Hindi namin pinagsisihan. Tapos, natry na namin yung wifi. Ang lakas! Pati yung mga cabinet, tingnan nyo. Yung design. Diba? And then may AC dito guys ha. Tapos kayo na bahala kung gusto nyo AC daw or heater. Kasi malamig talaga. So ngayon carry na tayo. Ang laking tulong ng heat tech. We are royal for today. Nakaka-happy. And ito na nga yung ating accommodation. Nag-ano tuloy ako, naninibago. Kasi usual sa Dominica. Ito na nga yung ating hotel. Hindi nga pala, nasa Riyadh nga pala tayo. Royal Highness ang atake. Yes! And ito yon, hindi OA. Pagkatapos namin mag-room tour, naupo ako saglit and then nag-book agad ako for tomorrow. Extended agad tayo. And ito yun, swerte. Mas mura siya for tomorrow. Oh guys, kasi nakuha natin siya sa halagang 3,800 pesos for tomorrow. Tapos dun sa sa Agoda, dun sa bandang ilalim, may taga naka-indicate doon, naka-note na hindi kasama yung city tax na 5 euro or in pesos 353 pesos. Oo, meron palang note doon si Agoda. So ano naman pala siya? Legit yung mga taxes dito sa pagbubuk natin ng hotel dito sa Morocco. Simulan na nating mag-explore dito sa ating Riyadh. Ang taray na Enzo. Punta tayo sa rooftop. Uy, yung ganyan pa lang. Tingnan nyo naman. Ganda. Diba? Nakaka-royal. Royal talaga. Pakyat tayo sa rooftop. Ay, dito may common area pa sila. Siguro nag-uulan. Kaya nilagyan ng ganito. Pero kung wala, kitang-kita sana natin. Si Enzo, video ng video kasi talaga grabe, Instagrammable. Akyat pa tayo dito. Ay, Bes, ang ganda dito, Bes. Ang ganda. Tinanong nga namin kung pwede dito mag-breakfast. Hindi daw, syempre kasi mataas. Mahirapan sila mag-serve. Ganda dito sa area na to. So sana, kung hindi nga kasi umuulan, pag tinignan kasi sana natin yung ibaba, mas maganda siya. Kaya lang kasi ngayon, tinakpan nila. Pero hindi masyadong kita yung Medina. Mababa pa kasi tayo. At saka pansin ko dito sa Morocco, no? Mabababa yung buildings Magkakapantay nila. yung nila, building. Dito tayo galing kanina. Yung nalakaran natin papasok. Di ba? Para tayong nasa maze. And then, puro na itong mga Riyadh, guys. Talagang kinonvert nila yung bahay nila sa Riyadh. Kasi nga, ito talaga ang sikat na pinag-i-stayan dito sa Marrakesh, yung mga Riyadh. Ito naman tayo sa kabilang side. Dito wala din masyadong kita. Pero makikita nyo, di ba?
Yung paint niya as in touch of red. Lahat. Yung iba lang, naiiba lang yung ano, ang tawag doon, yung tingkad. Pero lahat yung touch of red. Ito naman yung sa kabilang part. Kung mataas to, makikita sana natin lahat. Pero yun nga, halos pantay-pantay sila nung taas ng mga buildings. So wala tayong view. Ayun, may nakikita ko from afar, ginawang rooftop restaurant. Grabe, we are loving our Riyadh. Kung maka-hour ka, kayong ating-ating talaga to. Oh, and then, sabi nga pwede daw mag-swimming. Pero sa totoo lang unang-una, maliit yung swimming pool, nakakailang. At saka pangalawa, malamig. Yes. Hindi natin kakayanin. Oo. Actually, yung pool naman kasi rito, talagang pakiramdam ko, ginawa nga lang siya. Parang maging Riyadh talaga siya. Kasi di ba yun nga yung Riyadh, kailangan daw may pool. So kapag nagpunta kayo sa Riyadh na walang pool, hindi yung Riyadh. Dapat kasi meron yung and then criteria for judging. Meron din dapat siyang mini garden, gano'n. And then, of course, may mga terrace. It's 5 p.m. Lumabas ulit tayo. Hanap tayo ng makakainan. Ayaw kasi naming magpagabi. Wala pa. Hindi pa rin namin kayang lumabas ng gabi. So far, so good naman. Although meron na kami mga na-experience na merong lumalapit, hihilahin ka sa sa shop nila. Paglabas pa lang namin kanina doon sa accommodation natin. Oo, doon sa paglabas sa Eskinita. Tapos meron naman sa restaurant nila. Ganun na naman, basta tatagan nyo lang yung pag-say ng no. Tapos kung saan siya pupunta, umano kayo ng direction. Oo, huwag nyo siyang susundan. Ito na nga. Dito sa lugar na to, dito sa Medina, tourist trap. Ang mahal ng mga pagkain. Doon mismo sa hotel natin, ang plano sana namin, wag nang lumabas. Diyos mio, ang presyon, euro. 20 euro. Hindi naman isang pagkain, kumbaga isang set siya. From from drinks, tapos meron na ding starter, kumbaga ganun. And then courses na. Pero Diyos mio, 1,600 pesos. Kaloka. Tapos paglabas namin, meron uli, ang mamahal din. So dito tayo sa labas. Paglabas nyo dito, maiiba na kagad yung ay, naglilipat. Ito yung nakakamilan. Oo, Milan. So, dito na yung new city. So since 2 nights lang naman tayo dito sa Medina, ang plano namin yung 1 night doon naman tayo maghahanap sa malapit na sa train station or dito mismo. Kasi malapit lang talaga. 1 to 2 kilometers away lang. Kaya kung magta-taxi kayo, mahal. Pero syempre, kung marami naman kayong bitbit, go na for taxi. Basta siguraduhin nyo lang na tama yung babayaran ninyo. Para hindi rin kayo ma-scam. O tara, hanap tayo ng makakainan. Ang ganda niya, Yung itsura nito para siyang port. Ayan, Parang port yung dating niya. And then bukas na rin tayo mag-explore talaga sa Medina. And then may kaunti tayong food trip. Dito tayo galing sa Old City, yung Medina. And then tumawid tayo. Tingnan naman dito mag-green. Dito tayo maghanap ng makakainan. Kasi doon talaga grabe, mahal. Dito ang dami ng restaurants. Yung katulad na din sa Casablanca, yung nasa labas lang. Baka makachempo rin tayo dito ng Moraita. 20-20 no? Oo, iba 20-20 lang. Nagulat ako doon kasi 20 nakalagay, yung pala euro. Hello ka. Ayan, hanap lang tayo. And then dito naman, alas 7 na maliwanag pa. So, carry lang ng mga 7 tayo umuwi. Kasi based din sa nababasa ko, kapag ka doon sa Old City or doon sa Medina, wala daw ilaw yung dadaanan sa mga eskinita. Kaya wag tayong magpadilim. Masok ulit tayo. Kasi
Wala talagang choice sa labas. Wala kaming makain. Wala kaming mapili pala. Dito na lang tayo. Mag-tangent chicken tayo uli dito. Eto, nasapat na talaga. Oh. Oh. Magkano yung 40 bes? 40 siya. Ang isa. Hello. Ito na yung order natin. Akala namin yung tajin dito, yung ano din. Hindi pa natin na ano yung nasa pat ha. Ano, sino na mismo nagsasali? Oo. At saka, ano, iba na naman, no? Para tong chicken curry. Tapos hindi nakahalo yung mga tawag nito, ingredients niya. Yung tajin kasi na nakain natin doon sa Casablanca, lasa nga siyang pizza, spaghetti. Ito, pakiramdam ko mag-iba yung lasa niya kasi hindi siya matomato. May beans, oh. Tapos, ito, sabi nila, Moroccan appetizer daw to. Seasoned olives. Seasoned olives, taray. Hintayin pa natin yung kay Enzo kasi nagkamali yung kay Enzo. Akala, isang lamb. And then, para sure, bumili rin tayo ng ano, barbecue na na chicken. chicken. Magkano yun? Nasa 40 pesos ang isa. Umorder lang tayong dalawa. And then, lagi nga pala siyang may kasamang tinapay na pagkalamig-lamig. Yung pala ang advice namin na kapag kakakain kayo, nandito kasi tayo ulit sa Old City, no? Dito tayo sa Medina na part. Dito kayo sa loob. Kasi pagka doon sa labas, Una-una malamig guys, pangalawa may daming mga lalapit, lumalapit-lapit. ganyan. So yeah, may pagka-culture shock talaga siya. Pero yun nga, buti na lang nanggaling na tayo sa India. So kahit papaano, ayan, kaya Enzo. Thank you. So kahit papaano, medyo hindi na bago sa atin. No? Para siyang chicken curry nga. Yung the way niya, yung appearance niya, gano'n. Tignan natin yung chicken, kung gaano siya kalambot. Oh my gosh, parang namang sarap-sarap niyan. Pati yung kulay niya kasi, chicken curry talaga. O, patikman natin kay Enzo. Total siya naman yung mahilig sa ganyan. Ayun na guys, natikman ko na. Chicken biryani. Wow, so ibig sabihin, magugustuhan ko din yan. Pero may something na matapang eh. Lagi nilang lumalaban. Walang lumalaban. Ang Siguro nga kasi lambot. sa kanila, siguro talaga sa kanila, ganito talaga yung panlasa nila. Oo. Ako kahit wala na ako masyadong sauce. Di ba? Ang lambot ng chicken. Kaya yun nga lang, tama sa Enzo. Parang ang tapang niya for chicken curry. So, kaya na din. Kasi sila magbubusog talaga. Iba-iba, no? Napunta lang tayo dito. Iba na yung preparation nila sa tajin. Tajin. So, anyways, ayan. At least, sure na mabubusog tayo. Sarap. Ang problema dito, guys, iba na rin. Very Pinoy pa rin talaga ako. Maghahanap pa rin talaga ako ng rice. Parang ko nilalambot na ako. Kasi ilang araw na, wala pa kaming rice. Basta una sa gantong pagkain, Naghahanap nagano ng kailangan taga kanin. may rice. And dumating na rin yung ating chicken barbecue. 40 pesos. Ganyan pala talaga, guys. Sinasawsaw talaga. Hati na lang kami na ito sa isa. Kasi mukhang hindi namin maubos. Isipin na lang natin, ito yung kanin. Very Pinoy ako. Very Pinoy kami. Ilang araw pa lang na hindi nakakain ng kanin. Kanina. Good morning, everyone. It's 8:35 in the morning, pero madilim pa din. And paglabas natin ng room, dito na yung magiging breakfast natin. Diba? How iconic it is. Ang arte! Hintayin lang natin yung isi-serve na breakfast. Moroccan breakfast daw tayo for today. Alam nyo guys, magpapaka-honest tayo ha.
Unang-una, ito hindi to hotel ha. So hindi tayo pwede maghanap ng amenities ng mga hotels. Ang kaibahan nito, as in mafe-feel mo talagang at home ka. Tapos yung customer service, grabe talaga. As in tuwing makikita ka ng mga staff, as in lahat itatanong sa'yo kung okay ka ba, ganyan. Kung may kailangan ka ba, ano gusto mong kainin, ano gusto mong inumin. Katulad ngayon, coffee naman. And then, ang kaibahan nga lang, sa sobrang tahimik ng lugar, dinig mo lahat. For example, kagabi, nung matutulog na tayo, lahat ng dumadaan, maririnig natin. Kasi nga, sa sobrang tahimik. And then, kapag ka nag-hair dryer ka, pakiramdam mo, buong kabahayan, buong Riyadh, maririnig ka. So, ayun siya. So, may advantage at disadvantage siya. So, ito naman kasing pag-stay sa Riyadh, as in yung experience talaga to eh. So, yun yung maganda doon. At least na-experience natin yung hindi five-star customer service. Yes, the Moroccan living. At saka yung yung the royal. Royal customer service talaga. Ayan na. Isa-isa nang binabagsak yung pagkain natin. Thank you. Complete yan. May fruits pa. Coffee. Thank you. This is butter, Okay. cheese, honey, apricot, Okay. strawberry, and fig. Okay. Thank you. O, diba? Ang daming variety. Ang daming pagpipilian. Ito yung mga palaman nga. May butter, cheese, honey, lahat kumpleto. And then, ito may pa-fruits pa sila dito. Strawberry, tapos may saging. Diba? So, ang kulang na lang nito for sure yung tinapay. And then, meron pa sila dito. Ang tawag dito? Moroccan soup. Diba? Pero parang ako naghanap ako ng kanin. Charot. May juice pa, oh. Eto na. Ang bida. Ang galing ni Enzo. Ni-research niya talaga. Kasi bago pa lang kami dito pumunta. Meron kasi rito tinatawag na 10,000 pancake. And then sabi niya pagka nag-food trip daw kami, tikman daw to. Yung pala, siniserve na pala dito. Para rin naman siyang pancake sa atin. And then may iba't ibang klase ng crepe. Ito daw, ano yan? Almond? It's almond and I think it's butter. Almond and butter. O ayan. Ito yung ating breakfast for today. Black coffee tayo. Black coffee. Nakaka-royal. And it's 9 a.m. Ayan, maliwanag na. Ganda dito sa area na to. Tapos kapag ka malamig, pwede kayo ritong magpa-araw. Snowcap Mountain. Oo nga, ay ang ganda ng view dito. Diyos mio, pakasakstan pala to eh. Parang Almaty. Pakita namin sa inyo, merong mga snow-capped mountains. Oh guys, pasensya na ha. Sinum in lang natin kaya maalog. Times 5 yan. Grabe, meron din pala ritong snow-capped mountains. Tapos sakto may airplane na dumaan. Yes, ganda. In all fairness. Hoy, we're loving Marrakesh. Promise. Ay, ang ganda. Oh. Ganda rin ng Marrakesh. And ayan, meron na kagad tayong first impression dito sa Marrakesh. Marrakesh. Unang-una, meron din siyang pausok check. Oh. Pero mas okay yung pausok check dito. Oo, mas okay dito. Pero ang ako kasi pakiramdam ko kaya ganun, kasi malamig pero maaraw. Ewan ko kung it makes sense. Tapos, siguro sanay na lang tayo sa malamig. Charot! Kala mo nakatira sa malamig na bansa. Oo, kasi tignan nyo ha, kinakaya pa namin yung 8 to 9 degrees, naka-ano lang tayo, naka-heat tech lang tayo. Tapos sweatshirt. Yes. And then, siguro kapag lumabas tayo ng gabi, ayan, pwede natin masuot yung natin. Puffer natin. Puffer Pakiramdam jacket ko pag natin. gabi, kailangan taga ng puffer. Oo. And then, kamusta ba yung papunta dito? To be honest, napakasimple. Hindi ito yung inaasahan ko. Oo. Kasi ang akala ko, yung train, although yung train hindi siya ganun kaganda, pero at least rin naman efficient. Oo. Isang sakay lang from Casablanca. Hindi to yung iniisip ko na parang, yung nakikita nga namin na nakikipagsiksika na, hindi kasi may seat number. Oo.
Totoo. Oo, kaya hindi pwedeng maging siksikan kasi meron kang seat number. Hindi dito yung tatayo ka sa gitna. Walang ganun. At saka guys, sa mga, for sure meron magtatanong about sa train. Yes, yung train, meron siyang CR, pero be ready. Ayun lang. Yun yung medyo off sa kanila, hindi Yes. sila malinis sa CR. Yung ganun lang naman. Pero efficient kayong madadala dito sa Marrakesh. And then pagbaba namin dito sa Marrakesh, again, nagulat na naman kami simply because iba yung ine-expect Oo. namin. Ang nakikita kasi naming Marrakesh, yung magulo lang, yung scam lang. Pero so far, so good. Pagbaba namin, dumating pa nga sa point na inisip namin so ba't parang mas ano dito, modern? Modern ganun. Kaysa sa Casablanca. Sabi, ito yung pinaka-old city nila or old ano talaga nila, part ng tawag Ng dito Morocco. ng Morocco. So, hindi siya ganun. And then, yun nga, wala pa kaming awa ng Diyos. Siguro kasi pinag-pray namin na wag naman kasi tayo sanang Ma-scam. ma-scam or kung meron mga approach sa atin, madali namin silang ma-know. Totoo. Tsaka guys, sa sobrang takot namin ni Mel, nag-decide na lang kami na mag-in-drive na lang tayo sa Marrakesh. Which is, yung bus pala dito, okay din siya Ayun gamitin. pala. Ay, grabe, pumapadyak ako. Isa pa pala yun. Yung bus naman pala, napakasimple. Oo. Tapos yung bus nila, ang modern. Totoo. So, ayan. So, at least, yun nga, siguro nga, malaking tulong na nakapag-India na tayo. So, ready tayo. Parang ganyan. Although, meron na nga ibang uma-approach sa atin, ninuno lang namin. And mas marami pa rin yung friendly. Mas marami yung kakaway. Tapos, sa tanong, where are you from? Pag sabi namin Philippines, Yes, welcome. Tapos yung usapan, kapag tinanong kayo na, where are you from? Tapos ang daming karugtong. Ay, Alam nyo na, mag-ano na kayo. Yes. Wait, ano Oo. na to? So, Alam exit niyo na agad. Kasi yung iba, let's go to my shop. Ganyan, let's go to my Ganyan. restaurant. It's just free. I just want to show it to you. So, alam niyo na yung mga ganon. And ito naman yung Riyadh experience natin. To be honest, kung sanay kayo sa hotel, baka hindi nyo tumabetan. Ayaw naman naming i-hype masyado yung Riyadh. Kaya lang kasi kami, feel namin yung Moroccan vibe. Yung Feel natin yung Royal Ay, Highness. pati yun. Kasi iba yung service Iba yung parang personal. Parang may personal na nag-aano sa'yo, nag-aasikaso sa'yo. Ayun yung tama doon. Tapos, dahil sa lahat, parang mababait. Pati ito yung mga tourist, tuwing nagkikita-kita kami, hi, good morning. Ay, may pakiramdam yung parang tayo nasa isang bahay lang na naglabasan sa kwarto, isa-isa, tapos, di ba magkakasama, hi, good morning, ganun. Tapos di ba galing sila sa taas sa baba tayo, madadaanan nila tayo. So pagbaba nila, good morning. Morning. So Ganon. anyways, ayan. Siyempre, bibigyan pa namin kayo ng isang vlog dito sa Marrakesh. Mag-e-explore na talaga tayo. Kapag sinerch nyo yung Marrakesh, ang unang-una ninyong makikita, yung Medina nila at saka yung square, which is yon ang pupuntahan natin. We're so excited. Ipakita sa inyo yung Marrakesh. The good. Kung meron man na sana wag natin ma-experience, yung the bad. Basta lahat na ma-experience namin, ipapakita namin sa inyo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod pa nating Marrakesh Travel Vlogs. Bye, everyone! Mm.